Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kanina, nagpapreskon si House spokesperson, Attorney Princess Abante, na itanong yung tungkol kay Ako Bicol Party List Representative Saldico, yung taga dito sa amin, na pag-alaman po na nasa Amerika na pala si Ako Bicol Party List Congressman Saldico. Lumipad mga kababayan pa Amerika. Ngayon, alamin natin kung ano ang rason bakit nasa Amerika na. Kasi yung mga contractors, construction company owners, and officials na nasangkot mga kababayan dito sa mga questionable flood control projects, ipinag-utos na iisa ilalim sa lookout order ng Bureau of Immigration. Pero tiningnan ko mga kababayan yung mga pangalan kung sino-sino yung mga nasa lookout order na. Wala man doon yung pangalan po ni Congressman Saldico. Yan Immigration Lookout Bulletin Order has been issued against the following. Ngayon lang ito, 19 minutes ago, as reported by DCRH. Yan ang mga nasa lookout orders. Number 1 si Sara Diskaya, yung mag-asawa. Number 2 si Pacifico Diskaya, yung asawa. Ito pa, number 5, Roma Angeline Diskaya. Ito yung ibang mga contractors ito. Number 10, si Lawrence Lubiano, yung barkada ni Chis Escudero. Yan pa yung iba mga kababayan. Itong si Acosta, yung sa Highton yata ito. Highton Construction. Yan pa mga kababayan, Ang dami. 43 sila. Lahat mga kababayan nasa lookout order. So wala man yung pangalan ni Saldico, mga kababayan. Ang nasa lista, number 11, si Angeli Discarga Alcazar. Ito yung sa Sunwest yata. Ito Sunwest, ito Highton Construction. O ngayon, sabi natin kanina sa presscon, nabanggit po ni Atty. Abante nang itanong sa kanya ng media kung nasaan si Saldico. Nasa Amerika na daw. Lumipad pa Amerika. Ngayon, alamin natin kung ano yung rason. Ito yung presscon. Sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko, and mayroong mga reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kaniyang travel clearance from the House? Kailan po umalis? Kailan wala po pa akong wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay is the House leadership protecting Congressman Zaldico. May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng pa na galing sa House leadership, no? Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite
Congressman Saldico, and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ng Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Saldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Redon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung posisyon ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang, sabi nga, sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng tama ba yung isang motion na na-pass nila na for those members who would have some conflict for disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Ma'am, I mean, madaling sabi, mga kababayan, gusto lang na bigyan ng direksyon ni Chairman Terry Redon yung investigasyon one at a time. Meanwhile, yung tutok ng investigasyon nandun po sa Bulacan. So, hindi nangangahulugan na pinoprotektaan ng committee ng mga congressmen yung kanilang kasama na si Ako Bicol Party List Representative Saldico na taga rito sa amin. Yan ang punto ni Atty. Princess Abante. Kasi yan ang mga lumalabas sa mga commentaries ng mga critics ng ating administrasyon. So anyway, kung si Ako Bicol Party List Representative nasa Amerika for medical check-up, may karamdaman, naalala ko, nang mag-resign si Saldico as Chairman Committee on Appropriations po, actually, minusyon yun ni through the motion ni Sandro Marcos, declaring the Committee on Appropriation, yung chairmanship, as vacant. Pero, sa press release ni Saldico po, ng kanyang opisina, ang sabi, nag-resign na lang siya kasi hindi na niya kaya yung trabaho kasi may problema daw siya sa kanyang kalusugan. So itong pagpunta niya sa Amerika, consistent din sa una niyang mga sinasabi. Although yung iba duda, hindi man natin maalis sa isip ng tao yung duda, siyempre. Tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na hearings po once na imbitahan itong si Ako Bicol Party List Representative Saldico sa isyu ng insertion. Yan ang sinasabi ni Atty. Ponsalan. Kung pupunta siya at magbibigay ng kanyang panig. Ngayon, because of this controversy, may grupo ng mga abogado na umapila, mga kababayan, para sa pagsama. Isama dapat daw si Saldico sa lookout bulletin. Yan report ngayon ng DCRH, hiniling ng LCSP, Lawyers for Commuter Safety and Protection, na idagdag daw mga kababayan sa immigration bulletin, lookout bulletin. Sina Ako Bicol Party List Representative Saldico at ang kapatid nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Ako
Pati na rin daw si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa grupo ng mga abogado, alinsunod niya ito sa nais ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi mantala ang kasalukuyang investigasyon at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. So, patindi ng patindi, mga kababayan, ang sinimulang sumbong sa Pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabi ng isang vlogger din na si Attorney Jesus Falsis, sa paniwala niya daw, itong si Diskaya at iba pang mga contractors are just fall guys. Ang most guilty niya are the senators and congressmen. Tingin ninyo, tama si Atty. Falsis? Ganon din ang aking analysis. Di ba sinabi ko sa inyo? Itong si Sara Diskaya, matutulad ito. In other contractors, matutulad po ito sa nangyari kay Janet Lim na police. Siya yung nakulong. Yung mga senador, nakulong din pero nakalabas. Yan ang problema, mga kababayan. Sa totoo lang. Di ba yun ang nangyari? Kasi po, ito mga contractor sa totoo lang, nagninegosyo lang sila. Kaya nagiging ghost, substandard, yung mga proyekto dahil sa hingi. Most of the time po, ito mga contractors advance ang bigay sa mga politiko. Siyempre, naka-advance na, alangan man sige lang ang bigay ng kontraktor, mga kababayan sa mga politiko. Pagkatapos, wala silang negosyo sa gobyerno. I-kontraktor nga sila ng gobyerno eh. Di ba po? Anya Mr. Maravillas, kumusta naman yung mga district engineers? Ang mga district engineers po, ang naglalagay niyan, congressman. Kung hindi congressman, senador. Kanya-kanya yan, nalagay ng kanilang manok, kanilang bata system. Hindi ka magiging district engineer kung walang basbas yung congressman. Yan ang reality po. So may punto itong sinabi po ni Atty. Falsis. Pero hindi ko man sinasabing lahat congressman sabit. Hindi ko man po sinasabi. May mga congressman din po na matitino. Kahit saan po kasi, sa politika, sa mga pribadong kumpanya, may mga bulok, may matitino pa rin. Kaya ngayon ginawa po ni DPWH Secretary Vince Dizon, total overhaul sa mga opisyal ng DPWH. At itong mga sangkot na mapapatunayan sa investigasyon po, lahat ito sisibakin. Pero pina-courtesy resignation na niya yung lahat ng mga opisyal hanggang mga district engineers. So makikita ninyo, seryoso ang ating gobyernong linisin ang bureaucracy simula sa DPWH. Laban po sa mga kurakot. Kaya lang, sabi ni Atty. Falsis na naniniwala tayo, tama siya, fall guys niya itong mga contractors. Lawyer Jesus Falsis expressed belief that contractors like Sara Diskaya are merely fall guys in the flood control anomaly, while the most culpable individuals are the senators and congressmen who made the budget insertions and benefited from the scheme. Speaking on billionaire news channels at the forefront, Falsis compared the flood control anomaly to the pork barrel scam where Janet Lim Napoles was jailed, while politicians tulad ni Jinggoy, ni Bong Revilla, ni Johnny Enrile eventually released. Is Sara Diskaya just a popular fall girl or fall guy or a scapegoat like Janet Lim Napoles? Tanong ni Atty. Falsis. Falsis stressed that while contractors are guilty of participating in the SOP or Standard Operating Procedure System, ang ibig sabihin kickback, they are the least guilty in the hierarchy of culpability. At the end of the day, they are private citizens, contractors. The public officials are the appointed DPWH officials and the elected senators or congressmen. So I would think in the hierarchy of moral culpability, the most guilty should be the senators and congressmen because they are the ones who made the budget insertions. Correct. Kaya wala tayong paniwala dito po sa ginagawa nilang investigasyon. Importante talaga, independent commission. Hintayin natin yung binubuong independent commission po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Doon, maniwala ako. Pero ito po, parang
Hindi mo masisisi, magduda yung tao, mga mamamayang Pilipino. Si Atty. Falsis, ganun din ang duda. Sabi niya, Falsis said the current investigations have zero credibility because they have failed to question any politicians about their involvement. Ang dapat nilang unang tinanong sana, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Bongo. Si Bongo po, nauna nang nagpilato. Pati si Joel Villanueva. Si Mark Villar. Ito yung unang dapat na tinatanong ninyo. Si Chis Escudero, umami na ng mabulgar po ng Rappler, yung 30 million na campaign fund mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways. Kinonfirm din ni Lubiano sa investigasyon ng Congress. You see? Kaya sabi ni Falsis, the concern is that the Senate and House are doing the investigation. They will never put the hit on the fellow senator and congressman because it could send a precedent. So paniwala mga kababayan ni Atty. Falsis, sarsuela lang ito. O diba mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at pananakit ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gustong magnegosyo nito po, mag-message lang po kayo sa amin. Sa aking anak, Riz Maravillas po. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika.